Sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Panahon ngayon, kailangan talaga na malakas yung ating immune system. Walang makatatanggi na para mapalakas ang ating immune system, kailangan yung sustansya, yung iba't ibang mga nutrients ng ating katawan. Hindi lang yung vitamin C, hindi lang yung zinc, kundi yung iba't ibang mga nutrients. May mga nagtatanong, ano ba yung talagang masasabi natin na essential, yung pangunahing nutrients na kailangan ng ating katawan. Alam nyo, ito'y problema ng madami sa mga ginawa kasing pag-aaral ng iba't ibang mga health authorities, ng iba't ibang mga gobyerno, yung iba't ibang mga bansa. Talagang nakita na marami yung nagkakaroon ng nutrient deficiency. Even sa Amerika, sa report ng US Federal Government's Dietary Guidelines for Americans, marami sa kanilang adults ang talagang nangangailangan ng essential nutrients, yung mga vitamins and minerals. Kasi ang mapapansin natin, yung lifestyle sobrang busy, yung kakulangan ng tamang kaalaman, yan, lack of proper knowledge, at syempre yung poor diet. Yun yung biniblame dito sa mga nangyayaring ito na madami yung nagkakaroon ng nutrient deficiency, micro and macro nutrient deficiency. Iba't ibang klaseng nutrisyon, iba't ibang bilang, iba't ibang dami ang kailangan ng ating katawan. Importante yan sa bawat isa sa atin. So yung mga nutrients mula sa iba't ibang mga pagkain, yun yung nagbibigay sa ating katawan ng mga essential materials na kailangan para maging malakas, para maging healthy. Kung regular kayong sumusubaybay sa ating programa, madami na tayong pagtalakay tungkol sa iba't ibang mga nutrients. Bawat isa sa kanila merong specific purpose. Kaya nga, pag-usapan natin ngayong gabi yung mga pangunahing kailangan na ito na sustansya ng ating katawan. Yun kasi yung masasabi natin na first step para ma-improve yung overall health and possibly makaiwas tayo sa sakit. Kasi ngayon napapanahon na maintindihan natin itong mabuti, ma-review tayo dahil nga sa banta ng COVID-19. Kailangan na alam natin yung mga pangunahing nutrients para malakas yung ating resistensya, malakas yung ating katawan laban sa iba't ibang mga sakit. Hindi lang para dito sa virus, kasi madami pong threat sa ating kalusugan. Kahit yung social media, threat din po yan. Kasi nga, ang daming maling impormasyon. Paalala lang, hindi lahat ng naririnig nyo sa mga radyo, napapanood nyo sa TV, dapat paniwalaan. Merong iba, hindi naman authority, nagsasalita, pwedeng mag-guide tayo sa mali. Kaya talagang piliin natin yung mga source ng information at dapat ito ay base sa research at talagang dapat dumaan sa review ng mga health authorities. Kung titingnan natin, syempre, iba't ibang nutrients, pangunahin vitamin A. Yan, kasi yun yung sa alphabet, una letter A. So letter A muna tayo. Kailangan ang vitamin A sa general growth and development. Diba? Yung proper vision, healthy teeth, glowing skin, pagpapalakas ng ating mga buto, at iba't iba pa. Madaming functions, madaming role ang ginagawa nito
sa ating katawan, sa ating kalusugan. Nagbibigay proteksyon ang vitamin A mula sa iba't ibang klase ng infeksyon. Nagpo-promote ng health and growth of cells and tissues sa ating katawan. Ang vitamin A comes in two form, yung retinoids at saka carotenoids. So mas maganda yung mga carotenoids. Pero pareho yan na may role sa ating katawan. May mga pagkain na mayaman sa vitamin A, carrots, kamote, 'di ba? Yung melon, kalabasa, spinach, itlog, yung pakwan, papaya, peaches, apricots, kamatis, yan, yung dried beans, lentils, kahit yung sili, yung bell pepper, yung bayabas, yung broccoli, madami po. Gatas, yung mga fortified cereals, may vitamin A. So, isa yon. Ang iba pa, vitamin C. Yan, iisa-isahin natin at least 10 na mga nutrients na pangunahing kailangan ng ating katawan. Vitamin C, pangalawa. Madami na tayong pagtalakay tungkol sa vitamin C. Ito'y water-soluble vitamins, may antioxidant property, pampalakas ng ating immune system, nakakatulong para ma-absorb ng ating katawan yung iron, para maging healthy yung ating mga gums, para mabilis gumaling yung sugat, diba? Pampalakas ng immune system, panglaban sa COVID-19. Ayan, ang dami na natin pagtalakay tungkol sa vitamin C. May mga research na mas maganda ang vitamin C kaysa sa flu vaccine. Importante na matiyak natin na sapat yung vitamin C sa ating diet. Kung hindi man, dun lang papasok yung supplementation. Kasi dito, babanggitin natin yung mga pangunahing nutrients, yung mga pagkain na dun natin makukuha. Kasi hindi pwedeng lagi tayong aasa sa supplements. Kailangan nandun talaga sa pagkain. Yung supplements, pangtulong lang. Yung mga iniinom na vitamins, pandagdag lang yon. Kung hindi makakaya, kung hindi nakukuha, sapat na dami mula sa pagkain. Sa vitamin C, alam natin yung mga pagkain na mayaman. Nandyan yung sili, yung mga citrus fruits, yung mga prutas. Sa gulay, broccoli. And ang dami na pwedeng pagkunan. Cauliflower, kale, mustasa. Yan, meron niyang vitamin C. At ito, napakadami na natin pagtalakay sa vitamin C. Ang isa pa, vitamin E. Ang vitamin E, madami po yan. Collective name yan ng 8 fat-soluble compounds na may distinctive antioxidant activity. So itong vitamin E nagbibigay protection sa ating balat dun sa harmful ultraviolet light. Kaya may mga commercial na pagka umiinom ng vitamin E, nag-glow yung skin, magiging kapansin-pansin. So it can help prevent cell damage from free radicals, na i-improve yung communication between cells, nagbibigay protection against prostate cancer and Alzheimer's disease. Yan, may mga research po niyan. And pagdating sa mga pagkain na mayaman sa vitamin E, nandyan yung spinach, yung mustasa, yung sili, almond, sunflower seeds, asparagus, bell pepper, ang dami na mga sources. Importante na matiyak natin yung mga nutrients na ito na maibigay sa ating katawan. Isa pang pangunahing kailangan, fiber. Lalo na po ngayon, madaming nasa bahay lang, yung work from home arrangement, kailangan yung sapat na fiber kasi laging nakaupo, hindi nagkikikilos. Importante yung fiber kasi madami ngayon, kain ng kain. So ang fiber makakatulong para yung mga taba, yung sobrang taba, yung sobrang uric acid, yung sobrang sugar na hindi na kailangan ng katawan na pwedeng maimbak sa katawan na magbibigay ng problema later on, ay hindi ma-absorb. Instead na ang mangyayari, mailalabas ito sa ating katawan. Kasi yun ang purpose ng fiber. Para maging maganda yung ating bowel movement. Manonormalize yung bowel movement kapag high fiber yung ating diet. Mamimaintain yung bowel health. Nakakatulong para mapababa yung cholesterol level. Nakakatulong para makontrol yung blood sugar level. Nakakatulong para ma-achieve natin yung healthy weight. Diba? Ang daming benefits. Pinapababa yung risk sa
development ng mga chronic conditions like heart disease, cancer, saka type 2 diabetes. Yan, yung mga pagkain na nandyan yung fiber, syempre yung mga whole grain foods. Nandyan yung barley, red rice, black beans, yung oatmeal, yung flax seeds, yung mustasa, yung navy beans, yung talong. Ang dami pong sources ng fiber. Kahit yung tangkay ng ating, 'di ba, kangkong. Yan, madami pong sources. So kainin natin kasi kailangan ito ng ating katawan. Kailangan na maganda yung bowel movement sa panahon ngayon kasi madami yung kain ng kain. Nandyan yung hindi pa natatapos kumain, ang iniisip na kaagad ano yung kasunod. Tapos hindi nagkikikilos, nakaupo lang, nasa computer, naglalaro sa kanilang mga gadgets. Diba? Lalo na yung mga bata ngayon kasi bawal pa rin lumabas. Madami nga ang arrangement ay work from home. So, namumroblema. Kasi tandaan natin, pagka kulang tayo sa kilos, bumabagal yung ating digestive system. At the same time, dahil nga sa madaming nasa bahay lang, dahil yung iba, may mga iba-ibang level ng quarantine, yung iba talagang nasa bahay lang, so nalilimitahan yung pagkilos, yung pag-i-exercise. Kaya pwede tayong magkaproblema, tumaas yung risk sa iba't ibang mga sakit like cardiovascular diseases kasi nga tataas yung cholesterol, tataas yung blood sugar, ang daming mga sakit ang pwedeng lumabas. Kaya talagang ito yung dapat nating bantayan. Kaya nga, itong mga nakaraan talagang tinatalakay natin yung iba't ibang mga sakit na pwedeng mangyari, yung mga pwede nating gawin, dapat alam natin yung mga home remedies dahil nga mahirap po ngayong magpa-hospital. Mahirap pumunta sa ospital. Walang bantay kung kailangang i-confine. Bawal. Nandun pa yung banta na pwede kang mahawahan ng COVID-19. Kaya talagang dapat na mag-ingat po tayo. Yan, fiber. Kailangan din folic acid, vitamin B9. Kanina sa INC Radio, tinalakay ko yung folic acid na pwedeng makuha sa mga beans. Ang folic acid, kailangan ito para sa red blood cell production. Merong mga nagkakaroon ng anemia, hindi dahil sa iron deficiency, kundi sa vitamin B9 deficiency. Ang folic acid nakakatulong para makontrol yung homocysteine build-up sa ating dugo. Ang homocysteine, isang marker yan ng cardiovascular disease. Pag medyo tumaas yan, diba, nandun yung inflammation. Pwedeng nandun yung cardiovascular diseases. Ang vitamin B9 nakakatulong para yung ating mga nerves ay mag-function ng tama. Pwede rin, may mga research na it also prevents osteoporosis related fractures. Yung nandyan din yung prevention ng dementia. Diba? Kasama yung Alzheimer's disease. Kaya ito, bantayan natin itong mga nutrients na ito. Ang ating katawan hindi nag-i-store ng folic acid. Kaya ito'y dapat na maibigay sa ating katawan sa pamamagitan ng tamang diet. Ma-maintain yung adequate amount nito sa ating katawan. Yung mga sources, yung mga magagandang sources ng folic acid, nandyan yung romaine lettuce, yung spinach, asparagus, yung mustasa, yung parsley, yung broccoli, cauliflower, lentils, yung mga beans na yan, yung repolyo, egg yolk, saka yung iba't ibang klase ng lettuce, meron siyang folic acid. Pero 5 pa lang yung nabanggit natin na mga essential nutrients. Yan, vitamin A, vitamin C, vitamin E, fiber, saka folic acid. Isa pang nutrients na kailangan ng ating katawan ay iron. Yan, madaming nagrereklamo ngayon na nanghihina, namumutla. Kasi ang isang factor, madami yung hindi nagpapaaraw. Tanghali ng gumising. 'Di ba? Merong kakulangan sa iron, may kakulangan sa vitamin D3 na kailangan para yung iba't ibang mga nutrients ma-absorb ng ating katawan. 'Di ba? Lagi nating binabanggit yung synergy ng mga nutrients. Kailangan po natin yung i-consider. Hindi yung basta ka lang iinom lahat ng iaalok sa'yo, okay, basta na to. Hindi po ganun eh. Sabi nga natin, dapat ang iinumin mo,
yung kailangan lang ng katawan. Pero sa atin, mas maganda na manggaling sa pagkain. Kaya nga binabanggit natin yung mga food sources. So dun muna, kung hindi kayo nakakakain ng mga ganitong pagkain, dun lang papasok yung supplementation, yung pag-inom ng mga tabletas. Iron, kailangan ito sa paggawa ng red blood cells na siyang nagdadala ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. So kailangan din siya para sa proper metabolism ng ating mga muscles at iba pang mga active organs. Pag kulang tayo sa iron, 'di ba, nandun yung anemia, nandun yung madaling mapagod, yung panghihina, at saka yung pagiging irritable. Madami mga pagkain ang mayaman sa iron. Oyster, red meat, yung atay ng manok, soybeans, yung butong kalabasa, yung mga beans, kasama yung munggo. I hope kanina kumain kayo ng munggo, 'di ba? Kasabihan na kapag Biyernes munggo day, 'di ba? Brown rice, asparagus, nandiyan din yung turmeric, yung molasses, even oregano, kahit yung paminta, yung basil, meron po yung iron. May nag-text sa atin, maraming pera kailangan para makakain ng nutritious foods. Hindi po. May mga pagkain na mura lang na pwedeng magbigay ng mga sustansya na kailangan. Hindi po kailangan na maging mahal. Tumingin lang kayo sa palengke lang, ang daming mura. Wag nyo lang pong tatawaran, kasi baka katulad ng mangga. Mahal po talaga yung mangga dahil hindi po panahon. Pagka tinawaran nyo ng mura, baka kayo po ay mamura ng nagtitinda. Ganun yung nangyayari. Kasi ang isang maganda, sa mga prutas, kainin natin kung ano yung season para mas mura, para hindi tayo mapamahal. Ayan, madami pagkain na pwede. Iron yung nabanggit na natin, ang isa pa ay magnesium. Actually, nitong mga nakaraan, diniscuss natin yan isa-isa. Tinalakay ko lang ngayon na pagsama-samahin itong 10 pangunahing nutrients na kailangan. Tapos sa mga susunod, iisa-isahin uli natin para mas malinawan natin ano yung mga murang food sources nitong mga nutrients na ito. Ilan lang yung mga binanggit natin na mga food sources, pero madami pa. Abangan nyo pagka inisa-isa natin itong talakayin. Ang magnesium ay kailangan para mapatibay yung ating buto. Kailangan sa energy production, pampalakas ng immune system, kailangan para manormalize yung muscles, yung nerves, at saka yung function ng ating puso. 'Di ba? Pagka na-hospital kayo, inatake, babantayan ng doktor sa laboratory kaagad, magnesium, potassium, sodium, chine-check po yan. Itong mineral na ito ay highly essential for normal heartbeat. Pagka kayo nagpapalpitate, kailangan nyo ng magnesium. Merong nag-isip, di po ba yung dolomite na nilalagay dun sa Manila Bay magnesium carbonate? Ayan, pwede po. May mga nag-promote nun dati na ginawa siyang powder at prinomote na alkaline powder. Baka naman pumunta kayo lahat dun sa Manila Bay at kumuha kayo ng dolomite sand. Wag nyo na pong inumin, Ayan. Pero meron pong ganyan na supplement, yung dolomite. Kasi nga, ang ginagawa niyan, ina-alkalinize yung tubig. Mayaman yan sa magnesium and calcium carbonate. Yan, yung mga magandang sources ng magnesium, yung mga legumes. Yan, bukod sa legumes, yung iba pang mga sources ng magnesium, yung whole grains, broccoli, kalabasa, spinach, almonds, kasoy, mani, yan yung black beans, yung avocado, brown rice, itong kidney beans, yung saging, 'di ba? Butong kalabasa saka yung sesame seeds. Yan, may mura diyan kalabasa. Yung mga legumes mura din yan. So merong mga mahal na yung mga galing sa ibang bansa, medyo mahal yon. Pero nung tag-avocado, mura lang yung avocado. Itong iba, saging, dumaan yung pagkakataon na nagmahal din yung saging dahil nga pinasikat na pwede daw gamot sa COVID. Diba? Ang daming ganyan Sinasakyan kung ano yung issue.
tapos kiniklaim na nagamot. Madami na rin tayong pagtalakay sa magnesium. Importante po ito para ma-relax po tayo dun sa mga nininervyos ngayon. Ayan, dahil sa banta ng COVID-19, ang dami kong nakitang ganyan. Nauuwi sa anxiety and depression. Ang isang dapat na tingnan magnesium deficiency para ma-relax yung ating katawan, ma-relax yung ating mga nerves and muscles. Isa pang nutrient ay omega-3 fatty acids. Pagka nabanggit yung omega-3, bakit omega-3? Kasi ALA, DHA, and EPA. Tatlo yan na mga fatty acids. Docosahexaenoic hexanoic acid yung isa, yung DHA. So ito'y nakakatulong para ma-build yung ating mga cells, ma-regulate yung nervous system, mapalakas yung ating cardiovascular system, pampalakas ng immune system, at nakakatulong para ma-absorb ng ating katawan yung iba't ibang mga nutrients. Pwede ring makatulong sa pagpapapayat, makatulong para ma-improve yung ability ng katawan natin to respond to insulin. So mapipigilan yung sakit na diabetes. They can even help prevent cancer cell growth. Kaya ang dami pong benefits ng omega-3. Yung mga good sources nito, flax seeds, walnuts, salmon, ang mura lang, sardinas. Ayan. Karning baka, soybeans, yung scallop, yung hipon, canola oil, tofu, olive oil, tahong. Yan, may omega-3 po yan. Pinakamura, sardinas. Kain tayong sardinas. May mga nabibili din na minsan nagsisale sa mga mall, yung sa mga supermarket, yung salmon head. Yun, masarap po yun. Yung mga isda na mamantika, matataba, yan, maganda po yan para maging source ng omega-3 na napaka-importante sa ating immune system, napaka-importante sa absorption ng mga nutrients. Importanteng maisama natin ito sa ating diet. Calcium, isa pa. Madami na rin tayong pagtalakay tungkol sa calcium na siyempre pampatibay ng ating buto. Pero ito'y kailangan para sa ating nerve, maging healthy yung nerve and muscle functioning, ma-maintain yung tamang pH, mabalanse yung pH ng ating dugo. Dun sa conversion ng food into energy, kailangan yung calcium, nagpapababa din ito ng blood pressure. So madaming food sources, 'di ba? Yung mga milk products natin mayaman sa calcium. Yan, dapat kasama din 'yan sa ating diet. Isa pa yung protina. Madaming sources ng protein na nandyan lang. Kailangan ang protein para mapalakas yung ating immune system. Hindi lang po vitamin C and zinc. Nandyan yung iba't ibang mga nutrients. Ang protein tumutulong sa katawan natin sa pagpuproduce ng mga enzymes na kailangan sa ating digestion para ma-absorb ng ating katawan, ma-digest yung mga pagkain na ating kinakain, ma-absorb yung mga nutrients na nandun. Ang protein ang kinoconsider na building block of life kasi kailangan natin ito sa repair at saka sa maintenance ng ating katawan. Madami pong role, madaming function ang protein. Kaya itong mga pangunahing pagkain na ito, pangunahing nutrients na ito, yun ang dapat na lagi nating i-consider.